Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang bidyong to ay mula na naman to kay Opinion Mo TV. So, meron itong pamagat na ewan ko na lang kung mamahalin mo pa si Tikong oras na mapanood mo ito. Grabe, siya pala ang gumawa nito. So, yan yung panonorin natin, men. Bibigyan natin to ng reaction. So, bago natin simulan, Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin parang China. Again, ang pamagat ng video ito, ewan ko na lang kung mahalin mo pa si Digong oras na mapanood mo ito. Grabe, siya pala ang gumawa nito. Well, in fairness naman sa mga supporter ni FPRRD, no, kasi kahit yung nireact natin about dun sa yung mga in-expose ni Sentry or ni Trillanes about dun sa mga drugs nila FPRRD, is may mga nagko-comment pa rin doon na solid Duterte pa rin. So, alam nyo yung mga grabe sila kung umidulumin. Ewan ko. Baka pinili na lang talaga nilang magbulag-bulagan sa sobrang pagkapanatiko nila. So again, Opinion Mo TV, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe, start. Mga idol sa ating mga kababayan at kapwa pa natin Pilipino mga idol, ang tahasang minumura at sinasabihang bangag at Start zero. napakarami ngayon mga idol sa ating mga kababayan at kapwa pa natin Pilipino mga idol, ang tahasang minumura at sinasabihang bangag at adik ang ating presidente na si BBM. At kahit nga mga idol ordinaryong Pilipino nga ay walang takot kung murahin at pagsabihan ng mga ganitong klaseng salita ang ating presidente. Subalit paano nga ba mga idol nagkaroon ng ganyan na sila ang mga ordinaryong taong Pilipino na magsalita? Nasanay na sila Nakala kasi nila cool yung ganon. Ewan ko na lang kapag ginawa yan sa idolo nila. Like for example, ano bang masakit na naitawag na FPRRD? Like kunyari, siya pa yung nasa administration, siya pa yung current president. Tapos banat-banatan din siya ng mga kritiko ng yung kadalasang itira sa kanya. Like yung digong nyo. Yung digong nyo, hindi naman yun ganun kalalay. So ano yung papantay doon sa word na bangag? Di rin tanda Mamaya isipin ko muna. Tapos for example ganyan, may other term din tayo na itatawag kay FPRRD, 'di ba? Na parang magkalibel ng bangag. Ewan ko lang kung yung mga supporter na yan hindi aalma, hindi mananawagan na uy, grabe, hinahayaan lang yan ni FPRRD. Something like that. But if ever nasa position pa si FPRRD ng ganitong klaseng masasama sa isang presidente. At napakarami ngayon mga idol na kahit kabataan ay kayang murahin na. Buti nga sila, pinapalampas lang sila ni PBBM kahit na tawag-tawagin nila ng bangag. Mga idol, ang ating Pangulo. At ngayon nga mga idol ay ating mapapakinggan ang isa sa mga kabataan mga idol na malakas ang loob na tawaging bangag ang ating presidente. Mana yan sa boss niya? Kung ang boss mo adik, matik na yan, pati tauhan adik na rin yan. Kaming mga Duterte. Ang boss adik, pati mga tauhan adik na rin. Lakas din ng trip ng taong to So kung if ever adik yung tatay, isisisi mo na rin sa anak na adik din yung anak, adik yung buong pamilya. Anak ng teteng yan Grabe talaga to mga to. Kahit nga mag-disagree ka lang sa mga DDS. Papabor ka lang sa mga pinagagawa ng admin, wala. Automatic ipa-flag ka na nila agad as addict. Iba din. Hindi kami bayaran. Loyal kami. Handa kami magpa-drug test dito mismo. Kasama ang aming Baby Sara Duterte at ang aming Ferdinand. Pero yung si Marcos, takot yan. Takot yan magpa-drug test kasi kahit hindi mo yan ipa-drug test, halata naman. Tignan mo naman kung paano magsalita pag in-interview. Actually, nagpa-drug test naman si PBBM. Sadyang ayaw niyo lang paniwalaan. 'Di ba? Tsaka kahit naman mag-positive or kahit naman mag-negative si PBBM dyan sa hair follicle test na yan, hindi niyo rin naman paniniwalaan. Do you think paniniwalaan niyo? Saswag kami.
itong Pangulo natin. Ha? Grabe na! Isa lamang yan mga idol sa mga kabataan na kayang bastusin ng ating presidente at Kabataan ba yan? Parang bulbuli na yan eh. Tandaan na yan. Nasa tamang pag-iisip na yan. Yung kabataan, mga mga teenager pa lang. I think matanda na yan. lamang sila mga idol at marami pang ibang mga DDS vlogger ang handang murahin at lipastanganin ang pangalan ng ating Pangulo. Subalit pa Tapos kapag ka-inaksyonan yung mga ganyan na tumatawag kay BBM ng bangag, kapag ka-inaksyonan yan, pinakulong yan or whatsoever, iiyak pa yung mga yan. Sasabihin agad, tinanggal yung kalayaan namin. ano nga ba mga idol at saan nagsimula ang ganitong klaseng mga pananalita na kung saan nga mga idol ay walang takot na sinasabi ngayon ng kahit isang ordinaryong mamamayan. At ang lahat ng ito mga idol ay ating malalaman at ating ibabahagi dito lamang sa ating Mountain Channel, Opinion Mo TV. Yun. Opinion Mo TV, subscribe nyo yan, men. So, panoorin nyo rin yung channel niya, no? You are watching Opinion Mo TV. Bakit nga ba mga idol nagkalkas ng loob ang mga tao ngayon na natahasang pagsabihan ng masasama ang ating presidente at walang takot kung magsalita at sabihan na adik, bangag at palaging nakangiwi ang ating presidente? Ito ay Kasi hinahayaan lang sila eh. Hindi sila pinapalaga ni PBBM. Diba? Kaya nga dati, men, nung hindi pa nagsisimula yung pangangampanya ngayong midterm election, grabe sila, sobrang wagas sila kung mang trash to kay PBBM na weak leader. Pero nung pinalagan na sila, ayun, grabe yung pag-iiyak nila. Di ba? Yan, kakatawag yung weak leader na ICC tuloy yung pinakaulo nyo. Di ba? Kaya wag nyong hintayin na umabot pa sa punto na aksyonan talaga kayo. Sobrang lakas nyo lang or sobrang nyo lang na tawag dyan, or sabihin yung word na bangag kasi hindi kayo na-actionan eh. Di ba? Tapos kapag na-actionan kayo, dun, iyakan agad. dahil nga mga idol sa mga DDS vlogger na nagkalat at naglipa na saan man sulok ng mundo na kung saan nga mga idol ay nagbabalita ng mga fake news at mga maling impormasyon sa social media. At isa nga mga idol sa mga nagpapakalat dito ay walang iba nga mga idol kundi si Maharlika na kung saan nga mga idol ay numero unong kritiko ng ating administrasyon. At kung papanoorin nyo mga idol ang Parang siya yung rank 1 eh. Di ba? Sa kritiko ni PBBM. Sa dinami-dami, parang siya yung rank 1, sunod si Banat Bay. Tapos sunod na yung iba, mga Lipores. mga video ni Maharlika ay mapapakinggan ninyo at mapapanood na walang takot siyang magsalita tungkol sa ating presidente na si BBM. Kaya naman hindi na Walang takot kasi nandun naman siya sa ibang bansa. Di ba? kapagtataka mga idol na siya ay tularan ng kapwa niya mga DDS na kung saan ay sumusuporta sa mga Duterte. At ganito nga mga idol ang mga gawain ng mga DDS vlogger at ang mga sumusuporta sa mga Duterte na nagpapakalat nga mga idol ng mga ganitong klaseng larawan. At maging ang mga gawa-gawang video na katulad nito nga mga idol na di umano nga mga idol si BBM ay sumisinghot ng pulburon at ito nga mga idol ay kanilang ipinakalat sa social media. Subalit ng ito nga mga idol ay pinaimbestigahan na ay ang lahat ng ito mga idol ay itinatanggi na ng kampo ng mga DDS lalong-lalo na Siyempre, itatanggi nila yan kapag panagutan time na or singilan time na. Pero nung hindi pa dumating yung araw na yan, yung singilan, wala ang tatapang. Diba? Tapos ipagpipilitan pa nila. Anak ng teteng. mga idol si Harry Roque at ganoon din nga mga idol si Maharlika na numero unong nagpakalat ng bidyong ito. Sahin nyo kung anong nakasaad sa affidavit ni sabi dito. Lucera. Ang sabi niya, I quote, kung kaya naman, base sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwalang si Atty. Roque ang orihinal na pinagmulan ng pulburon video. Ibig sabihin, ang dapat report nila, yun ay paniniwala lamang ni Pebos. In a separate statement, Roque said the affidavit and testimony of vlogger Pebbles Cunanan are full of falsehoods and hearsay, which is why he believes the affidavit does not mean anything. Sinabi din mga idol na Oh, okay. Okay, sige. For the sake of argument, ipagpalagay natin na mean doesn't mean anything. Pero syempre, harapin mo na lang kung tingin mo hindi naman pala totoo. Confident ka pala eh. Diba? So harapin mo. mga tumitistigo katulad na lamang ni People's Cunanan na isang vlogger ay sinabi niya na nga mga idol na ang dahilan kung bakit gusto magpakalat ng mga fake news ang mga DDS katulad na lamang mga idol ni Maharlika at ni Harry Roque, ito ay upang pabagsakin di umano ang Marcos administration.
para pabagsakin po si PBBM. And how do you come to that conclusion para pabagsakin ng ating presidente? Kasi galit na po sila eh. Kaya naman dahil dito mga idol ay lumabas din ang totoo na ang lumabas na video nga mga idol ay isang peke at hindi si BBM. Yung raw version po kasi, diba? kapag tinignan niyo, Ibang klase din talaga to mga Duterte to. I mean, mga supporter ni Duterte. May ipapakita ako sa inyo mamaya, men. hindi niyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi niyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag. Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Kaya naman paano Di naman talaga. Sobrang linaw naman talaga, men. Nung una kung ang nakita yan, sabi ko, anak ng teteng, AI lang pala. Nakakatawa pa dyan, pinapangunahan pa nila. Diba? Pinapangunahan pa nila na sasabihin na naman nila AI. Kahit sobrang klaro naman talaga na AI. Diba? sabi ngayon ni Harry Roque na nagsisinungaling itong si witness na si Cunanan. Sa pagiging napakatinding kritiko ni Marcos, ngayon halik siya kay Marcos, di ba? Bakit? Well, pwede namang magising sa katotohanan. Kasi yun nga, kami nga, sobrang diehard nga kami sa, sa mga Dutertes dati. Pero syempre ngayon na nagsilabasan yung baho nila, alangan namang manatili pa rin ako. Di ba? Hindi naman kami kaya ng ibang mga, mga DDS dyan, na parang, lang, kahit na nasa harapan na nila yung ebidensya, bulag-bulaga na lang. Di ba? Kahit na harap-harapan na sa kanila yung 125 million confidential funds na nadekwat, wala, bulag-bulagan lang. Sasabihin lang nila, 125 million lang naman yan. Yung sa iba nga, billions, anak ng teteng, tinotolerate idol kasi. Dahil nga mga idol sa pagsabi ng totoo ni Cunanan, ay dito nga mga idol ay biniltahan siya ni Harry Roque at di umano nga mga idol, ito ay tinatakot ng mga Quadcom kaya nagsabi lang ng ganito si Cunanan. Subalit ang lahat ng ito mga idol ay pinanungalingan ni Cunanan at ang lahat ng sinabi niya di umano nga mga idol sa Quadcom ay hindi scripted at bawang katotohanan. Well, kwento naman ni Harry Roque yan, so bahala siya. Kaya nga, korte na lang yung makakapagpasya talaga kung sino sa kanila yung nagsasabi ng totoo. Lamang ang lahat. Hindi po scripted yung TRICOM. Ako po yung kumontak sa kanila kung paano ako lalabas para magsalita. Wala pong gumigipit sa akin. Okay po yung buhay ko. Walang gumigipit sa akin kasi kung may gumigipit sa akin, hindi ako lalabas ng bahay. Ang lahat ng kaguluhan ngayon mga idol sa pagitan ng mga ordinaryong Pilipino sa pagsabi ng mga masasama laban sa ating presidente na si BBM ay isang tao lamang mga idol ang nagpasimuno at nagpasimula. At dahil nga mga idol sa taong ito ang lahat ng mga DDS supporters ni Duterte ay pawang malakas ang loob dahil nga mga idol sa kanya at ang ating tinutukoy nga mga idol ay walang iba kundi ang dating Pangulo na si... Akala ko itong taong to, hindi naman bata to eh. May pasabi-sabi pa na kung hindi daw magpa-drug test daw. So ayan, nagpa-drug test naman yung Pangulo, negatibo naman. Kita nyo ba? Wait lang, di kita. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung sinasabi ni Harry Roque dati. Palace on Duterte drug test there. Sabi ni Harry Roque, no one can order the president. Diba? Kapag sila, okay, hindi mo pwedeng diktahan. Pero ngayon, kapag kasi PBBM, dapat magpa-drug test ka, PBBM. Lakas makadiman, diba? Duterte. Narito nga mga idol ang ilan sa mga video na kung saan nga mga idol ay lantaran niyang sinisigaw na bangag at adik ang ating presidente na si BBM. Panoorin niyo mga idol at kayo na ang humusga. May drug addict tayo na presidente. That's why yung mga DDS naman tuwang-tuwa naman sa ganyan. Sobrang hype na hype. Sabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Ang lahat ng ito mga idol ay naganap at nangyari dahil lamang hindi nagustuhan. Ito yung ito yung problema talaga kay or sa mga supporters ni FPRRD kasi kahit anong sabihin talaga ni FPRRD, paniniwalaan talaga ng mga supporters kahit walang basihan, walang ebidensya. Diba? Ganyan naman sila puro naman sila bintang, puro akusa pero wala namang ebidensya. Mas solid pa yung mga ebidensya na ihinain ni Trillanes kontra sa kanya kasi may mga resibo talaga. Diba? May mga ebidensya talaga. Unlike this, bintang ng bintang, wala namang may pakitang ebidensya, puro salita lang. Diba? Bangag presidente tapos
nag-negative naman sa test. ng Duterte ang ginagawa ngayon na paghuli kay Kibuloy at ang pagsara sa mga pugo at lahat pa nga mga idol ng mga ginawa noon ng mga Duterte na hindi maganda para sa ating bansang Pilipinas ay inaharang ngayon ni BBM at ito ang dahilan nga mga idol marahil kung bakit galit na galit si Duterte at pinagsasabihan ngayon ng kung ano-ano na labis namang pinaniniwalaan mga idol ng mga DDS supporters na talagang adik sa pagsuporta sa kanilang iniidolo na si Duterte. Nako, Ayaw kong grabe. sabihin Hiyawan talaga, parang mga kulto yan. Kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ito yung problema ko ha. Dito mo talaga masasabi si FPRRD, if ever totoo itong sinasabi niya, na dati daw, nung may pa siya, war on drugs pa siya, hindi niya daw madidare na sabihin kay PBBM yun. Or hindi niya masita-sita si PBBM. Kasi kaibigan niya daw. Diba? So anak ng teteng na yan. So yung war on drugs mo pala is para lang talaga yun sa mga pobreng Pilipino. Lusot yung mga kaibigan mo doon. Diba? Kaya nga ininililink sa kanya yung mga Michael Yang na yan, yung mga Charlita na yan. Kasi mga kaibigan nila eh. Diba? Bumibisita-bisita doon sa Malacanang. May mga picture pang mga loko. Anak ng teteng. Ang pangit ng ganun, men. Dapat, kung tunay ka talagang against ka sa drug, I hate drugs, dapat wala kang pinipili. Pasabi-sabi ka pa nga dati na kahit anak mo pa yan, diba, may kalalagyan. Tapos ngayon, si PBBM, porkit kaibigan mo, pinapalusot mo. So, well, kung iisipin naman natin, imposible namang si PBBM lang yung kaibigan mo. Of course, marami ka rin kaibigan. Ang tanong, ilan ba sa mga kaibigan mo yung sangkot sa mga drogas na yan? Diba? Nasusunog ka rin sa yung mga sarili mong statement eh. Sabi-sabi, kasi magkaibigan tayo dati. Dapat di mo pinili. Dapat di ka namimili para hindi ka din pagdududahan, diba? Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Subalit ang labis na nakapagtataka mga idol ay matapos na siraan at wasakin ang pangalan ni BBM ni Duterte. Ulitin nga natin. Ayaw kong sabihin. Ito ha. Galit na galit si Duterte at pinagsasabihan ngayon ng kung ano-ano na labis namang pinaniniwalaan mga idol ng mga DDS supporters na talagang adik sa pagsuporta sa kanilang iniidolo na si Duterte. Ito yung sinabi ni FPRRD about doon sa alam niya na daw na addict daw si PBBM. Pero ito yung ginawa niya. Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, diba? magkakilala. Ang pangit, diba? Namimili ka pala. So, yung mga kapag kakaibigan mo pala, lusot. Very bad, very bad. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Subalit ang labis na nakapagtataka mga idol ay matapos na siraan at wasakin ang pangalan ni BBM Duterte ay ang lahat ng ito mga idol ay sinabing hindi niya daw ito sinabi at ang lahat ng ito mga idol ay hindi totoo. Ito ay ayon mismo. Diba? Wala na. Kahit na i-deny mo pa yan ngayon, may mga resibo, may mga videos, tapos syempre yung mga alipores mo, mga supporters mo, paniniwalaan na yan. Anak ng teteng. Tsaka I think yan yung gustong mangyari nila FPRRD, yung mabaliw sa kakaisip yung mga supporter nila, di ba? Mga idol sa bibig ng dating Pangulo. Si Presidente, wala akong sinabi na gano'n. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na taking a drug. Pero kung sinungaling talaga. Wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Hawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Tanda. So ayun, hindi ka chinugi. Kinulong ka lang sa dahig. Ulit-ulit nga mga idol na sinasabi ng ganito ng dating Pangulo ay paniniwalaan pa rin ba ang mga sinasabi nito? Kung lahat ng mga sinasabi niya mga idol ay kalaunan ay kanyang itatanggi, ay maniniwala ka pa rin ba? Dahil nga mga idol sa pagkakataong ito ay sinabi niyang muli ang mga katagang adik at bangag ang ating presidente. Meron isang presidente na talagang bangag. Maybe constant use of heroin.
Ang pangit ng ganyan ano. Nung una, sinabi mo na bangag yung presidente. Nung sumunod, sinabi mo naman, wala akong sinabing ganun. Nung pangatlo naman, sinabi mo naman na meron na naman tayong bangag na presidente. So ano ba talaga? Grabe. Aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Kaya naman sa lahat ng ginawa mga idol laban kay Pangulong 80 hindi na gumagalaw. Well, opinion mo yan. Ikaw, 80, hindi ka na makagalaw. Nasa loob ka na ng selda ng ICC. Bongbong Marcos ni Duterte ay ang lahat ng ito mga idol ay hindi mo na masisisi si Bongbong Marcos o si BBM kung ito ay pumayag na rin na kunin si Duterte ng ICC dahil nga mga idol sa mga sakit na binitawan niya mga salita at ganoon din ang mga alipuros nito ay sino pa ba ang matutuwa? Tama naman. You know the subject matter of our little meeting today, this evening. Si PBBM din parang di mo rin masabi kung natutuwa ba or parang my goodness, nasa dahig na ba si PRRD? The plane carrying former President Parang nabunutan ng tinik eh. Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Dito natin napatunayan mga idol na lahat ng mga aligasyon laban kay BBM ay walang katotohanan at kung mayroon man mga idol na katotohanan ito ay dapat noon pa niya pinahuli si BBM. Kung ikaw ang tatanungin mga idol Tama. Tsaka BS na BS yun yung sabihin niya na hindi kita pinahuli kasi kaibigan kita. Anak ng teteng, namimili ka. Diba? Namimili ka. Kaya nagdududa sa inyo yung yung mga kritiko nyo na parang, lusot yung mga D-lords sa inyo Yung mga nasa baba lang yung biktima. Kaya pala, kapag kaibigan, safe. Naniniwala pa rin ba kayo mga idol kay Duterte sa lahat ng mga sinabi niya na bangag at adik ang ating presidente? Ano ang masasabi ninyo mga idol na nasa ICC na ngayon si Duterte? Ito na nga pa mga idol ang kapalit sa lahat ng kanyang mga masasamang ginawa laban sa ating Pangulo at sa ating bansa Pilipinas. Ano ang reaksyon ninyo patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section. So yun lang naman mga kanoises. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video nyo na mula kay Opinion Mo TV. Supportahan nyo yan. Tapos syempre bago nyo iwan yung YouTube channel natin Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun par. Ibang klase talaga, di ba? Kapag sila yung nag-aakusa, wala, ang tatapang nila. Di ba? Sobrang tapang nila kapag sila yung nag-aakusa. Like, yung batang yun, hindi naman bata yun. Yung isa na parang sinisigaw-sigaw na, kung hindi kayo bangag, diba? Magpa-drug test kayo. So, sinisigaw-sigaw niya na dapat daw magpa-drug test. So, tingnan natin, men. Kasi, ewan ko, kapag sa kanila lang talaga papanig yung is okay lang sa kanila eh. Pero kapag hindi sa kanila, wait lang Wait lang. Papakita ko sa kanila. I think sample to sa kanila eh. Na ngayon kasi, sobrang lakas nila kung manawagan. 'Di ba? Na ipa-drug test daw yung Pangulo. 'Di ba? Kaso lang hindi ginamit ko pala yung tawag dyan. Yung audio natin. Wait lang. Wait lang. So, ito yung comment ni Harry Roque. Sabi niya dito palace on Duterte drug test there. No one can order the president. Diba? No one can order the president naman pala eh. Bakit ngayon, isa ka sa nananawagan na magpa-drug test si PBBM? Diba? Nung nasa time nyo, nasa panahon nyo,
'Diba? Ang gusto ni Senator Trillanes that time, 'diba, na magpa-drug test yung mga Duterte. Ngayon, tinanggihan nyo, sinuplak nyo lang si Trillanes, sinabihan nyo lang na no one can order the president. Tapos ngayon, isa ka na sa nanghihingi ng drug test. Akala ko ba, alam mo na no one can order the president. Pinapatunayan nyo lang na kapag papabor sa inyo, wala, kayo yung masusunod. Pero kapag di papabor sa inyo, tatanggihan nyo, kayo pa rin yung masusunod. Ng teteng, namimili kayo Pero ito, ewan ko kung may mga DDS critics ba dito, naka-turn off pa yung comment. 'Di ba? Lakas ng trip. Pangit ng ganito par. Sobrang nila, sobrang grabe sila kung mangbintang, sobrang grabe sila kung makadiman na drug test. Tapos sabi ko nga sa inyo, men, nagpa-drug test na yung Pangulo, men. Tapos nag-negative. 'Di ba? Ngayon, kapag ka nag-negative, hindi nila pinapaniwalaan yung resulta. Ngayon naman, sinasabi naman nila, magpa-hair follicle test pa. If ever lang talaga, men, magpa-hair follicle test si PBBM. Tapos kapag ka nag-negative, hindi rin naman nila paniniwalaan So, ano yung point? 'Di ba? Ano yung point na magpapa-hair follicle test si PBBM kung hindi lang din naman paniniwalaan? Aksaya lang sa oras. 'Di ba? Kasi may mga nagpa-drug test na si PBBM, hindi nyo rin naman pinaniwalaan Lahat naman talaga na sasabihin ng Pangulo, hindi nyo rin naman talaga pinaniniwalaan. Kasi yun nga, wala. Gusto nyo lang parating tingnan yung negative side parati ng Pangulo. Diba? Ng teteng, Ay, nako. So, yan lang naman mga kanaysis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So, again, ang video nito ay mula kay, kalimutan ko sino yun. Taas ng daldal. Opinion Mo TV. Supportahan nyo yan. Tapos, again, subscribe nyo. Tapos, syempre, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.